Mga kabombo at ka-Star Nation abay sumuko na rin sa mga otoridad ng National Bureau of Investigation sa Davao Region ang dalawa pa sa mga kasamang akusado ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa kasong sexual at child abuse. Ito ang kinumpirma ni National Bureau of Investigation Davao Region Director Attorney Archie Albao sa gitna yan nagpapatuloy nga na ginagawang pagtugis ng mga otoridad sa kinaroonan nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kung maalala nga mga kabombo at ka-Star Nation, una nang sumuko kahapon dito sa mga otoridad ang 3 sa 5 co-accused ni Pastor Apollo Kibuloy sa nasabing kaso na kalaunay pinalaya rin matapos na makapagpiyansa. At kaugnay nito ay bumunta rin nga itong tracker team ang Philippine National Police para tuntunin itong kinaroonan mismo ng akusado ng pastor para nga maihain na rin itong inilabas na warrant of arrest ng Davao Regional Trial Court. Mga kabombo at ka-Star Nation, kahapon nga ay inihain na mga kinaukulan. Ito nga warrant of arrest na ilabas ng korte laban kay Kibuloy, ngunit nabigo nga itong arestuhin itong naturang pastor. Itong Police Regional Office 11 abay patuloy na sa pagtugis nga dito kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy matapos nga na mabuo itong kanilang tracker team. May buong detalye ang Bombo Radio Davao. Bumuo na ang Police Regional Office 11 ng tracking team upang hanapin ang fugitive na si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Inihayag ni PRO11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey na matapos inilabas ng Davao City RTC Branch 12 ang 2 warrant of arrest ni Kibuloy para sa mga kaso nitong child abuse at sexual abuse. Kaagad nilang sinuyod ang 3 mga lugar na posibleng pagtataguan nito pero nabigo umano ang mga otoridad na maaresto ito. Matatandaan na sumuko kahapon sa NBI 11 ang 2 mga miyembro ni Kibuloy na sila Pauline Canada at Sylvia Simanias. Samantala inaresto naman ng NBI si Tamayong Barangay Captain Crescente Canada na kasali sa warrant of arrest para sa kasong child abuse. Kaagad naman naglagak ng piyansa ang 3 nabanggit na nagkakahalaga ng 80,000 pesos bawat isa. Samantala nanawagan naman si De La Rey kay Kibuloy na kung maaari ay sumuko na lamang sa mga otoridad upang hindi na madadagdagan pa ang mga kaso na kinakaharap nito. Dagdag pa ni De La Rey na hanggang ngayon hinihintay pa rin nila ang komunikasyon mula Senate Sergeant at Arms para sa pagsisilbi nito sa isa pang warrant of arrest kung saan tanging papel lamang ng PR11 ay ang pagbibigay ng seguridad sa mga ito. Narito ang pahayag ni PR11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey. Po ang Regional Director ng Police General Office 11, si Police Brigadier General Alden Delbo ay bumuo ng isang tracker team to locate Pastor Kibuloy. Pero of course, nananawagan din kami sa kanya na pinakamabuti po na mag-surrender na lang po. Kagaya po ng 3 na nag-surrender kahapon nung sinerve po natin yung warrant of arrest. Information po as to the whereabouts of Pastor Kibuloy will be very welcome for us. So meron naman po tayong mga hotline numbers na nakapaskil sa kanya-kanya po ninyong mga police stations. Rest assured po na confidential po ang inyong mga personalities at para po ma-actionan agad natin at huwag po kayong mag-alala, safe and secure din naman doon sa mga taga-suporta naman po kay Pastor Kibuloy. We will make sure the safety and security of all the accused in the warrant of arrest. Yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabarte. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!